Andito po tayo ngayon sa bayan ni General Trias dito sa Cavite na kung saan ginaganap ang ika-16 o 16th Motorsiklo Eksklusibo, kung saan nagsama-sama yung mga motorcycle enthusiasts, brands, accessories at marami pang iba. Basta tungkol sa motorsiklo, makikita mo rito sa Motorsiklo Eksklusibo. Ika-16 na to mga bossing, kaya naman napakaganda at excited ako ngayong araw na ito ipakita sa inyo yung mga kaganapan dito. Pwede rin kayong mag-test ride ng mga motor at iba pa na abangan nyo dito sa ating channel, yung mga na-test ride ko dito. Madaming motor ako tinest ride mga bossing para maipakita ko sa iyo at mabigyan ko po kayo ng test ride experience, lalo na pagka first ride impression, kasama na rin yan. So abangan nyo, stay tuned. Ito yung magiging series ng ating content ngayong linggo na to o this month. So isa-isahin lang natin, no mga bossing. Boss Motovlog. Itong $150 mga bossing, isa ito sa mga motorsiklo o scooter na tiningnan natin sa Makina Motor Show mga ilang buwan na rin nakakaraan at very much available na to sa mga kasa ngayon. Nasa mga 127,800, meron siyang 3,000 off sa special offer nito, kaya puntahan nyo na sa mga kasa to kung gusto nyo to. At isa sa mga pinaka-cute, compact at napakaraming gamit. Iikutan natin para makita nyo kung gaano kahalaga yung ganitong motor scooter, lalo na sa panahon natin ngayon na talagang congestion, traffic ang problema dito sa Metro Manila. Isa ito sa pwede nyong i-consider na magiging sagot sa pang-araw-araw na gamit. At the same time, ang dami mong bagaheng pwedeng ilagay. Sa flat floorboard pa lang mga bossing na napakalapad, dito makikita mo kung gaano gamit na gamit yung mga ganito. Pwede kang maglagay sa underseat compartment ng gamit mo, at kung wala kang angkas, pwede kang maglagay ng extra luggage dito sa likod mo. Sa style nito, wala pang accessories to ng mga bracket. So, ito pa lang yon, standard alone, magagamit mo na siya ng maayos. Pwede mo i-adjust yung lagayan sa likod. At pwede mo ring ilagay yung upuan, ibaba yung sandalan. Kung sakaling wala ka namang ibabagay sa likod. So, pwede siyang maging sandalan. At the same time, pwede mo ring paupuan sa back ride mo. So, ganyan siya, no? Napakagaling at napaka-useful at napaka-talinong disenyo to. Yung ilaw na ito, mga bossing, sa likod, bulb type pa. Pero yung ilaw naman po sa harap niyan ay na po yan, LED na. Makikita natin dollar dito sa may gilid yung kanyang sticker at mapapansin mo may kahabaan ito mga bossing, no? Mahaba siya at medyo mataas yung kanyang floorboard. Mas mataas ang floorboard nito kaysa sa mga nakikita nating MIUI 125, Honda Beat. Ito mataas talaga siya kasi nasampahan ko At kahit lady rider ka kagaya ni ate, pwede mong gamitin. Madali lang siyang gamitin at base sa experience ko dito, hindi siya ganon ka-wild pagka tinothrottle mo na siya, no? So, meron siyang konting delay, mga 1 to 2 seconds bago talaga makuha mo yung speed na gusto mo sa motor na ito. Ito po yung scooter, wala nang decambio to, piga ka lang ng throttle, tapos papreno ka, ganun lang. Kaya pwede siya talaga sa mga newbie riders, mga ladies, pang araw-araw, pang mapamalengke. Ang lawak ng legroom nito mga boss. Kung titingnan mo talaga yung appearance ng motor, akala mo hindi sisibat ng malakas, pero magugulat ka sa specs. 150cc to. Single cylinder 4-stroke, air-cooled lang ang cooling system. Syempre mababa maintenance pag air-cooled. 11.3 horsepower pa lang kayang isipa. So mas mabibilis to. Kaysa sa mga 125 na alam natin, 8 liters naman ang kanyang fuel tank capacity. Tingnan mo yung motor kung saan dyan nakalagay yung 8 liters tank capacity.
No, hindi mo aakalain na ganyan kalaki yung tangke at napakalayong mararating mo ng motor mo kung sakaling ilo-long ride mo naman to. Electric starter to mga bossing, wala na tong kickstarter, kaya maganda rito, maintain mo yung kalidad ng iyong baterya. Sa nakikita nyo ngayon, may mga after sales na siya, may mga bracket na siya na kinabit dito sa motor na to. So napakadaming pwede mong i-modify dito, mga crash guards, available din yan sa Kymco mga boss. At ngayon ite-test ride naman natin. Ang sabi nila kaya daw tumakbo na ito ng 45 km per liter. So depende po yan sa total habit, sa bigat nyo, at kung saan kayo nagmamaneho, yung environment. So wag po tayo magbase doon. Base lang yun sa test ng mga nagte-test ng kilometer. Walang tigil yon, walang hinto-hinto. Pero syempre, kung dadaan mo naman tong motor na to sa Metro Manila, ibang usapan na po yan kasi gitgitan traffic po yan, no? So dito, makikita natin yung bilog na yan sa may kaliwa ko, yan po yung inyong tank. Yan po ay papunta sa tangke at kung makikita nyo yung legroom, nagulat ako ang lapad. At dito rin pala yung lokasyon ng ating gasolina, kaya pala maganda yung kanyang weight distribution, yung low center of gravity, madali siyang i-control yung scooter na to. Ang lapad ng legroom niya at tingin ko kasya dito yung isang container na inumin, no? Pagka magpaparefill ka sa mga refilling station ng tubig, kasya dito, tingin ko dalawa kasya pa no? Yung pahaba mo siya ilagay, kasya. Tapos yung position is upright position ako dito. Siyempre, madaling i-maniobra, nagka-camera pa ako, tapos isang kamay, napaka-basic lang. Kasi nga, scooter, walang ABS, walang traction control, pure scooter lang talaga. Carburetor pa yung makina, kaya madaling kalikutin. Pwede mong palakasin sa mga mahihilig mag-modified na mga motor, di ba? Magkarga. So, napakadali lang at napaka-basic. Kaya nakakatuwa siya, no? Sa halagang 127,800, naka-less ng 3,000 pa to ngayon, mga boss. So, tinanong ko yung staff hanggang kailan. Hindi niya alam, siguro until supplies last na to. Pero pwede mong kunin tong scooter na to sa JMA Motorcycle Inc. Dito yan sa may Pag-asa, Imus, Cavite. Kung taga Cavite ka, iba-iba po kasi mga dealership ng Kymco, mga bossing, matyaga ka lang maghanap o kaya mag-search ka sa internet. Nagkalat na po ito. Check it out, Michael Bugo, Terry Buhay, Titan Oak, syempre Kuya Chito. 9 o'clock, kayo po susunod na magpapasaya ng 16, walang mintis.